Mismong gobyerno na ang aapila sa Korte Suprema para payagan na ipamahagi sa mga magsasaka ang lupa sa Hacienda Luisita. Masama naman ang loob ni dating Tarlac Representative Peping Cojuangco sa pagkakadawit sa kanyang pamangkin na si Pangulong Noynoy Aquino sa isyu ng Hacienda. Saksi si Sherry Ann Torres. Bago mag-Hulyo 22, maghahain daw ng motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General para hilingin sa Korte Suprema na muling pag-aralan na desisyon nitong nag-uutos sa Department of Agrarian Reform na magsagawa ng referendum sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa halip na ipamahagi na lang ang lupa. Dahil nga nasabi na hindi po karapat-dapat yung SDO ay ang isang option lang pong natitira ay ipamahagi ang lupain. Ang grupo na Luisita Farmers na nagrally sa labas ng DAR natuwa sa balita. Pero hindi ko masasabi na salamat sa gobyerno. Bunga ng pagkikibaka ng mamamayan ng Hacienda Luisita. Dekada 50 nang mabili ang Hacienda Luisita ni Jose Pepe Cojuangco Sr., ama ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ayon kay dating Tarlac Representative Jose Peping Cojuangco Jr., malaking bahagi ng hacienda ang isinailalim nila sa CARP na maging Pangulo si Ginang Aquino. Kaya masama raw ang loob ng mga Cojuangco, lalo't nakakaladkad na naman daw si Pangulong Noynoy Aquino sa issue. Bakit ganon? May kandidato, gusto maglingkod sa bayan, pagkatapos to, kailangan Luisita. I can't understand that. And I mean, at saka, bakit gano'n nga? Bakit si Noynoy tinuturo? 96% of the people voted for the stock option rather than land distribution. Yung mga tao doon kasi were one of the first beneficiaries of the Land Tenure Act of Magsaysay. E nakita nila, mas mahirap ang buhay ng mga yon kaysa sa kanila. Nauna nang sinabi ng palasyo na nag-divest o wala ng pag-aari sa hacienda ang Pangulo at ang posisyon niya di raw nagbabago. The President has always been of the position that he is after the welfare of the greater number of the farmer beneficiaries. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. Samantala, nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng Sheriff's Confederation of the Philippines laban kay Davao City Mayor Sara Duterte kaugnay ng kanyang pananapak kay Sheriff Abe Andres. Handa naman ang alkalde na harapin ang reklamo laban sa kanya. Saksi si Marisol Abduraman. Suot ang mga itim na damit at itim na wrist. Bakas sa mukha ng mga sheriff na ito ang tila panggigigil kay Davao City Mayor Sara Duterte dahil pa rin sa pananapak niya sa kapwa nila sheriff na si Abe Andres. Nakasama raw nila si Andres sa isang pagtitipo nung Sabado. When he was in good health, in high spirits, we will not sit idly by and watch arrogant powers that be make a mockery of the court's writs and processes. Respeto namin ang desisyon niya. Kaya kami nandito para gawin lang ng pwede namin magagawa para sa kanya. Nagmotorcade ang grupo papuntang ombudsman para magsampa ng reklamong direct assault at grave misconduct. Pero duman muna ang grupo sa DILG para personal sanang iparating kay Secretary Jesse Robredo ang kanilang pahayag. Nasa meeting daw ang kalihim, kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng kanilang manifesto. Gayunman, nagpasabi ng DILG na posible ngayong linggo na ito isumiti sa Pangulo ang resulta ng kanilang investigasyon sa insidente. Pagdating sa opisina ng ombudsman, full force pa rin ang mga sheriff. Direct assault against Mayor Sara Duterte. Handa raw itong harapin ng anak ayon kay Vice Mayor Rodrigo Duterte. Pero muli niyang iginiit na ang sheriff daw ang dapat sisihin. How can it be assault? When he was the one assaulting the people, demolishing them, creating the injuries there, because he was not supposed to be there. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, nahuli na ang buhayang hinihinalang nakapatay sa isang mangingisda sa Bataraza, Palawan noong nakaraang buwan. Susuriin daw ang buhaya upang alamin kung nakakain nga ito ng bahagi ng katawan ng tao. Narito ang report. May habang mahigit 13 talampakan at bigat na hindi bababa sa 300 kilo. Ganito kalaki ang buwayang nahuli kanina madaling araw sa barangay Rio Tubas sa Bataraza, Palawan. At hinihinalang siyang nakapatay sa mangingisdang si Edwin Lucero. June 22 natagpuan ang bangkay ni Lucero na wala ng kanang paa at naaagnas na ang katawan. Dahil may mga marka ng kagat ng ngipin, hinihinalang sinakmal ito ng isang buwaya. Kaya naman ipinahanap ang killer croc.
At matapos ang ilang linggong paggalugad sa ilog na ito, may namataan daw na buwaya. Agad na nag-set up ng mga silo o traps sa ilog ang Palawan Crocodile Farm at ang Palawan Council for Sustainable Development. At matapos ang 4 na araw na pagbabantay, nahuli rin kaninang madaling araw ang buwaya. Ang nahuli may scientific name na Crocodylus porosus na siya raw pinakamalaking buwaya hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, kailangan daw alisin ang ganitong mga buwaya sa komunidad upang hindi masanay na kumain ng aso, baboy, manok at maging ng tao. Nakapiring na dinala ang nahuling buwaya sa Palawan Crocodile Farm upang hindi raw maging agresibo kapag nakakita ng tao. At para raw matiyak kung nakakain nga ito ng bahagi ng katawan ng tao, pasusukahin daw ang buwaya sa pamamagitan ng isang injection. Hindi na raw ibabalik ang hayop sa ilog at mananatili na sa Crocodile Farm upang maalagaan at upang hindi na rin makapanakit ng tao. Ang kabuuang detalye ng paghuli sa buwaya, abangan sa ulat ni Cara David sa programang Eyewitness sa susunod na Lunes. Saksiyan sa aming pagbabalik sa sports saksi matapos akyatin ang Mount Everest. Romy Garduce, tatargetin namang abutin ang Carstens Pyramid sa Indonesia. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.